Okay, tayo ho'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At mamaya na po natin gawin yung ibang mga bahagi ng ating gawain. Meron po din tayong baptism ngayong umaga. At salamat po sa ating kapatid na nagpapagamit sa Panginoon. Okay, tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Buksan po natin muli ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Gawa. Nabasa na po natin ito kanina. But dito po uli natin bubuksan ang ating banal na kasulatan, Acts chapter 20, 26 to 31. Yan po ang ating babasahin ngayon. Acts chapter 20, 26 to 31. Kung nakita na po, tayo tumayo bilang ating pong pagpupugay sa Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Verse number 26, sama-sama po tayo hanggang verse number 31, handa, basa. Kaya nga, pinatututuhanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang magsaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lubo na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga, kayo'y mangagpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapaalaala sa bawat isa na may pagluha. Panginoon namin Diyos, pagpalain mo po ang inyong banal na salita sa amin pong pag-aaral. Tutulungan mo pong muli kami sa pag-aaral na ito. Tutulungan mo po ang inyong anak ng inyong pong Santong Espiritu. Ito po ay aming dalangin, hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Well, katulad po ng ating schedule, ay ito na po yung ating final preaching sa temang the love to God. Yan po yung tema natin for this month. Ano ha? Dapat po nating mahalin ang Diyos sapagkat siya po ang lahat ng source ng ating spiritual blessing. Kung meron po tayo mga blessing na spiritual, ay yan po'y mula sa ating Panginoon. Ang atin pong final preaching on this theme, ay Christian love to the Church of God. Ang pag-ibig ng Kristiyano sa Iglesia ng Diyos. Yan po yung ating paksa ngayon. At tayo po'y mag-aaral sa paksang ito upang idiin po natin ang importansya ng ating pag-ibig sa Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating pag-aaral ngayon. At dapat nga po natin itong lubusang maipakita at maisagawa bilang atin pong kapahayagan ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. So, ang ating pong paksa, pag-ibig ng Kristiyano sa Iglesia ng Diyos. Christian love to the Church of God. Una pong bahagi, mga kapatid, ay ang Iglesia. Ano po baga ang church? Para sa mabilis po nating pag-aaral, it is the body of Christ as presented in the Scriptures. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo sangayon sa pagpapahayag ng banal na kasulatan, Colossians chapter 1, verse number 18. Basahin po natin ang talatang ito. Ang katawan ni Kristo, sa spiritual na katawan, ang sabi po, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia. At siya ang pasimula ng panganay sa mga patay upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sabi po, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia. So, the church is the body of Christ as presented in the Scriptures. Number 2,
Pangalawa po, sa Acts 2:47, ang iglesia po ay ang katawan na kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay inilalagay ng Panginoong Diyos. Yung lahat ng mga ligtas ay inilalagay ng Diyos. It is the body in which all believers are being put by God kung sila po ay maligtas. Yan po ang church. Acts 2:47, binasa na po natin sa Sunday School na idinadagdag ng Panginoon, araw-araw yaong nangaliligtas. Pangatlo po, it is the body where Christ's believers are being nurtured in the teachings of God. Ito po yung katawan na kung saan po ang mga mananampalataya ng Diyos ay tinuturuan ng kanyang mga aral. Acts chapter 2:41 and 42, and Ephesians chapter 4:11-13. So yan po ang ilang mga katotohanan, katawan ni Kristo, doon inilalagay ang lahat ng naliligtas, doon po tayo pinatitibay, doon po tayo inaaralan ng lahat ng mga katotohanan ng atin pong Panginoong Diyos. Yan po ang katotohanan. Kung kaya nga po mga minamahal, ay napakalaki pong biyaya sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay kinuha niya mula sa sanglibutan, niliwanagan ang ating mata ng pananampalataya, at tayo po'y kanyang inilagay sa kanyang iglesia, at tayo po ay kaniyang tinawag na spiritual body ng mga banal ng Panginoong Diyos. Yan po, mga kapatid, ay isang napalaking biyaya ng ating Panginoon. From the world to the Lord. Binigyan tayo ng enlightenment, tayo tinipon, at tayo po ay ginawang kanyang tinatawag na katawan espiritual. Now, sa atin pong binasang talata, mga kapatid, yan po ang ating maikling pagpapaliwanag tungkol sa church. Dito po sa ating binasang talata, Acts 20:26-32, ay ipinapahayag po dito ang pag-ibig, the declaration of loving the church of God. Yun pong pagpapahayag ng pag-ibig sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Pag-ibig sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So ito po, mga kapatid, kung inyo pong pinansin, ay sulat ni Apostol Pablo, ang ating binasang talata. Ito pong talatang binasa natin, tingnan natin. Kaya nga pinatututuhanan ko sa araw na ito, si Paul ang nagsasalita, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Yan po ang sabi, sapagat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Alam po nyo, kung inyong nanamnamin ang pagsisiwalat ni Apostol Pablo ng kanyang mga pangungusap dito, ay ito po'y pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa iglesia ng Panginoong Diyos. Yan po ang kanyang ipinapahayag sa kanyang pagsasalitang ito. Kung paano siya gumawa sa iglesyang ito. Ang sabi po niya sa ating binasang talata, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ano po? At ang sabi po niya sa verse 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi magpapatawad sa mga kawan, at magsisilitaw din sa mga kasamahan ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama. And then sa 31, kaya nga ngayoy mangagpuyat kayo, alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapalaala ng bawat isa sa bawat isa na may pagluha. Ano po yung ating ipinakikita rito? Kung inyo pong nanamnamin, yung presentation, yung declaration ni Apostol Pablo ng kanyang pahayag, ay ipinapahayag niya rito yung kanyang pagmamahal sa iglesia. Ipinakita rito sa pamagitan ng kanyang gawa, His great work for the church. His great work for the church. Siya po ay gumawa ng may kasipagan dito, siya po ay gumawa ng may paghihirap dito. Bakit niya ginawa ang bagay nito? Sapagkat mahal niya ang iglesia ng Panginoong Diyos. Inyo pong namnamay na ang kanyang salita. Pangalawa po,
Ipinapahayag po dito ang pag-ibig sa iglesia, itinuturo po na ibigin ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang declaration by reminding the elders na i-oversee at pakainin ang iglesia ng Diyos na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus sa number 28. Ingatan ninyo ang buong kawan at ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang dugo. So, ipinakikita po rito, ang sabi, mga elders, mga pastor po yun actually. Mga pastor, mataas po ang posisyon ni Paul bilang apostol, ang pastor sa ilalim po nila ng mga apostol. Inyong ingatan ang kawang ito, inyong pakainin ito na binili ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Anong ipinakikita ron? Yung pag-ibig sa iglesia. Hindi ganun-ganun lang ang church. Pero nung ito'y binili ng Panginoon, hindi ito binili ng pera, hindi ito binili ng pinagbilihan sa baka, hindi ito binili ng pinagbilihan sa lupa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito ay binili ng kanyang dugo. Yan po ang church. Ano po, mga kapatid? So, hindi po pera, kundi dugo ng ating Panginoon. And then number 3, ipinapahayag po dito ang pag-ibig sa iglesia sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga warnings against the work of Satan. Warning against the work of Satan. Nandito yan from 26 hanggang sa verse 32. May mga warnings po diyan. Ang sabi, sa mga kasamahan nyo, nandito yan, may magpapasok, sabi sa 29, aking talastas sa pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lubo na hindi magpapatawad sa kawan. Magsisilitaw din sa kasamahan ninyo. Yun pa ang sabi. So mayroong siyang warning. And what is the purpose of that warning? It is because He loved the church of God. Amen? Okay. So mga kapatid, ang atin pong pinag-uusapan ngayon ay Christian love. Pag-ibig ng Kristiyano sa iglesia ng Diyos. Alam po niyo mga kapatid, ito po yung ating ipinagdidiinan na yung atin pong pag-ibig sa iglesia ng Panginoon ay tunay na atin pong maipakita, na atin pong maisagawa, na atin pong matupad, sapagkat ito po ang ipinapahayag ng talatang ating binasa. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Yes! Kaya niya binanggit itong mga talatang ito. Ipinakikita niya ang kanyang pag-ibig sa iglesia ng Panginoon. Kung paano ito minamahal ng Panginoon, ganon din niya minamahal ang iglesia ng Panginoon. Ngayon, itong Good Shepherd, ang iglesia ng Panginoon dito sa Batangas, tayo po'y kabahagi rito, and we praise the Lord sapagkat tayo po'y naging kabahagi ng iglesyang ito. Ngayon, ano po ang ginagawa ng pag-ibig? Ano po yung ginagawa natin kung atin pong iniibig ang iglesia ng Panginoon na kanyang itinayo? Ano yung ginagawa natin? Pag sinasabi natin, mahal ko ang church, ano yung ginagawa natin sa ating sarili? Una, mga kapatid, ay atin pong ipinakikita, atin pong sinasabi na mahal po natin ang mga anak ng Diyos. That we love the people of God. Pag sinabi po natin mahal ko ang church, sinasabi natin mahal ko ang iglesia ng Panginoon. Pag sinabi kong mahal ko ang iglesia ng Panginoon, mahal ko ang mga anak ng Panginoon. Yan po ang isang sinasabi ng pag-ibig natin sa iglesia. Pangalawa, pag sinasabi po natin mahal natin ang iglesia, ay sinasabi po natin na ang halimbawa ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang iglesia ay halimbawa para sa ganang atin.
Anong ibig kong sabihin dito? Na itong iglesyang ito'y minahal ng Panginoon ng gayon na lamang na binili ng kanyang dugo. Kung yun po ay ating example sa ating mga buhay, yung ginawa ng Panginoon, ibig sabihin, mayroon din po tayong willingness na gumawa ng isang sakripisyo para sa iglesia ng Panginoon. Amen? Minsan mga kapatid, mababaw tayo eh. Yung sakripisyo ng ating Panginoon, hindi natin nakikita. Nung tinigis yung kanyang dugo at ibinili sa ating kaligtasan, nung tayo kinuha sa sanglibutan, hindi natin nakikita yon. Pero sinasabi po natin ngayon, na yung ginawa ng Panginoon, hindi naman ang ibig sabihin, bibilihin din natin ang ating sarili, kundi ito po'y maging example sa ating buhay upang yung pag-ibig na ipinakita ng Panginoon ay atin din po namang maipakita. Yun po yung ating binabanggit dito. And then, number 3, na atin pong hahanaping itaas, that we will seek to uphold the work of God through His church. Yan po yung love to the church of God. Atin pong hahanaping itayo ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ano po yung gawain ng Diyos sa kanyang iglesia, sa pamagitan ng iglesia? Dito po sa Galatians chapter 5, verses 2 and 3, isa po sa mga gawain ng iglesia ay palakasin ang mahihinang mananampalataya. Palakasin ang mga mahihinang mananampalataya. Inyong buksan ang talata para maintindihan natin ang ating sinasabi. Galatians chapter 5, verses 2 to 3. Narito akong si Pablo, ay nagsasabi sa inyo, chapter 6. Bakit nagkaganon? Chapter 6, verses 2 and 3. Mangagdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Kung inyong isasama ang verse number 1, makikita po natin dito na ang isa sa gawain po ng iglesia ay palakasin ang kanyang kapatid na mahina. Palakasin ang kanyang kapatid na mahina. Pangalawa po, atin pong palakasin ang ebanghelismo to strengthen the work of evangelism. 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 8. Pag binasa po natin ang buong kapitulo, matutuwa po tayo sa iglesyang ito kung gaano po sila naglingkod sa gawain ng atin pong Panginoong Diyos. Verses 1 to 8, ang sabi po, doon sa verse number 8, sapagkat mula sa inyo ay nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, anupat kami ay walang kailangang magsabi ng anuman. So mga kapatid, ito po yung ating sinasabi, na pag-ibig sa iglesia ng Diyos. Pinalalakas po natin ang mga kapatirang mahihina at pinalalakas po natin ang gawain ng iglesia na mangaral ng salita ng Diyos. At ito po'y kapahayagan ng atin pong pag-ibig sa iglesia ng Panginoon. Now, pumunta po tayo sa nais ko pong bigyan lalo pa ng higit na diin. Nais ko pong ating pansinin, nais ko pong tingnan natin yung spiritual reasons for loving the church of God. Paksa po natin, pag-ibig ng Kristiyano sa iglesia ng Diyos. Nais ko pong makita natin yung spiritual na mga kadahilanan ng pag-ibig po natin sa iglesia ng ating Panginoon. Okay, buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians. I know ang akin pong sasabihin ay maaring first time inyong mapapakinggan. But I am so thankful to God na atin pong mapakinggan ang bagay na ito.
Dito po sa ating talata, nais ko pong ating basahin. Hindi na po natin babasahin ang chapter 1. Gusto ko pong basahin ang chapter 2, verses 1 to 17. Okay? Puti na lang po yung ating time. Bibilisan ko po ang pagbasa, but atin pong basahing inuunawa. Ito po ay sulat sa Tesalonica, at nandito po ang ating pagdidiin sa spiritual reasons why we should love the Church of God. Ngayon, aming ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtalikwas at mahahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at magmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili ng tulad sa Diyos. Hindi ba ganyo naalaala ng ako'y kasama ninyo pa? Ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan at papatayin ang Panginoong Hesus, at napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkakahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda ng kahangahangang kasinungalingan, na may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapakabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita unang aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwinawa ang inyong puso at papagtibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Mga kapatid, ito po ay sulat sa iglesia. Sulat sa iglesia ng Tesalonica. Walang pagkakaiba ang iglesia ng Tesalonica sa iglesia ng Good Shepherd. Pareho tayong church. Ngunit ang sabi ko po, ano po yung spiritual reasons na atin pong iibigin ang iglesia ng Diyos, ang Good Shepherd? Bakit natin iibigin ang Good Shepherd na kung saan po tayo ay miyembro? Kung yung iba na hindi miyembro ng church na ito, miyembro naman kayo sa ibang church, ano ang dahilan at inyong iibigin ang inyong church na kung saan kayo inilagay ng Panginoong Diyos doon? Una po, mga kapatid, pakinggan po ninyo. The church which Christ redeemed, ang iglesia na kung saan ito'y tinubos ni Kristo, is the ultimate focus of God for sending His Son into the world. Ano ha?
Ang iglesia na kung saan ito'y tinubos ni Kristo ay ang pinaka-ultimatum na focus na tinatanawan ng Diyos. Ano ho? Sa pagsusugo ng kanyang anak. Mga kapatid, nauntindihan po nyo. Kung ang atin pong Panginoong Jesucristo'y nagkatawang tao, ano ha? Ang kanyang tunay na tinitingnan ay hindi ang daigdig na ito, kundi ang kanyang church. At ito po ay bago sa atin, bago sa inyo. Dito po sa ating binasang talata, mapapansin po natin in the finality of God's work of salvation. Pagkatapos pong magawa ng Diyos ang gawain ng kaligtasan, pagkatapos na kanyang kunin ang iglesia, inyo pong pansinin, ay kanya pong pababayaan ang sanglibutang ito na maging totally wicked and finally will judge it to eternal damnation. Ito po yung dapat yung makita. No? Ganon pong kahalaga ang church ng Panginoon. Pag naalis na ang church, inyo pong pansinin, doon po sa verse number 6, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, si Satanas. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Hanggang sa alisin ito. Alin po yung aalis? Ang Holy Spirit ang church. Ito po'y irarapture ng Panginoon. Sa oras na marapture na ng Panginoon, makuha na ng Panginoon ang kanyang church, ano mangyayari na sa daigdig? Totally corrupt ang wickedness, wala nang control si Satanas, totally kikilos na ng lahat ng kanyang kagustuhan, lahat ng pagpatay, lahat ng karumihan, i-exercise niya na ang lahat ng ito. Pagkatapos na wala ang church. Therefore, ang church ay napakalaki ng role sa daigdig na ito. The focus of God the Father for sending His Son. Pag-aralan po nyo yan. Pag-aralan nyo. Maaaring bago lang ito sa inyo. Maging sa akin din, nung aking pinag-aralang mabuti. Ganito pala ang Diyos. Naririto, ang church ay very special sa Kanya. Very special ang Good Shepherd. Ang mga churches na ito, very special. Isang araw ito'y kukunin na niya kasama ng Kanyang Holy Spirit. Dadali na doon sa langit at ang mundong ito'y totally babayaan na ng Panginoong Diyos. Basahin po nyo ng inyong binunawa yung ating binasa. Mga kapatid, meron bang reason kung bakit ko iibigin ang church na ito? Ang sabi nga po natin, mga kapatid, the church is the ultimate focus of God for sending His Son into the world. Inyong unawain yan. Ito na po yung pinakasentro ng kanyang pagkakatawang tao, gawa ng church na yun. Pag-aralan nyo, mabuti mga kapatid. Pag-alis natin dito, wala na tayong aasahang maganda rito, sang-ayon rito, sa ating talata. 6, na ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa talagang, and then, ang sabi rito, at kung magkagay, verse number 8, at kung magkagay mahayag, ang tampalasan, papatay ng Panginoong Jesus, ng hininga ng kanyang bibig, sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito at lilipulin siya, si Satanas, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, sa buong kapangyarihan, mga tanda, kahangahangang kasinungalingan, may buong daya, kalikuan, pagpapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap. So, and then, sabi po ng verse number 11, dahil dito, ipadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. For this cause, God shall send them strong delusion that they should believe in lie, that they all might be damned to who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. So mga kapatid, gaanong korupsyon, gaanong kagulo ng daigdig na ito pag inalis ng Panginoon ng church? Ngayon, ano ang trato natin sa church? Kala natin kung ganun-ganun na lang ang church.
Sabi ko nga kanina sa Sunday school, napakamahal nito, napakagandang ibigin natin ito. Na? Salamat sa Panginoon. Kung mayroong isang kalipunan ng lupa, ay ang iglesia ng Panginoon. The focus of God. Siguro may mga tanong kayo, how about the world? Inyong tingnan. It's not the world, it's the church. It is the church. Not the world, it is the church. The congregation of the redeemed people. Now, number 2, basahin po niyo yan, pag-aralan niyo sa inyong bahay para lubusan yung maintindihan. Alam kong mabigat ito. Bakit ko iibigin ang iglesia ng Panginoon? Spiritual reason. Number 2, the church which was redeemed by Christ is the only reason why you are still enjoying your life here on earth, even the temporal blessings. Ang iglesia ng Panginoon na tinubos ng Panginoon ay ang tanging dahilan kung bakit ikaw ay patuloy na nai-enjoy mo ang iyong buhay dito sa lupa, maging ang mga temporal na mga blessings. Nakuha ba niyo doon sa ating binasang talata? Ngayon meron tayong peace. Ngayon nag-i-enjoy tayo. Ngayon nakakabili tayo ng kung ano-ano. Ngayon ang gaganda ng ang akala natin, ito, nakuha kong lahat. Tuwan-tuwa tayo. No? Nag-i-enjoy tayo sa mga ito. Pero mga kapatid, kung inyong uunawain pag inalis na ang church na ito, hindi na ninyo mai-enjoy ang lahat ng yan. Ngayon nga, inuunti-unti na tayo eh. No? Bakit mapapayapa ang mundo natin? Gawa ng church. Yun eh. At dahil sa kapayapaang yan, tayo nakakagawa ng gusto nating gawin. Pero pag inalis ng Panginoon yan, tapos na ang daigdig na ito. Sabi ng verse number 7, iniquities and wickedness will grow without limit. Yan po ang idea. Number 9, Satan and his cohort will be unrestrained sa kanyang evil work. Number 10, deception will be rampant. 11, delusion will prevail. Inyong tingnan niyang katotohanan yan kung ano mangyayari sa daigdig na ito pag inalis na ang church ng Panginoon. Mga kapatid, bakit natin ito pinag-aaralan? Bakit natin ito dinidiin? Idinidiin po natin ito upang ating makita ang ating sarili, ang ating attitude sa iglesia ng Panginoong Diyos. Kung mayroon pala tayong ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa panahong ito, Panginoon, salamat po, mayroong iglesia na kung saan ako iyong inilagay, na mayroong iglesia na kung saan ito yung nagre-restrain ng kabulukan ng daigdig na ito, na kung saan ako'y nakapag-i-enjoy ng mga blessing mo, Panginoon, dahil pala ng church na ito. Pero minsan, hindi natin nakikita ang bagay na yon. Ang akala natin, totoo tayo nag-i-enjoy at walang pakialam ang Diyos sa atin. Nakita po ba natin ang bagay na yan? Mayroong dahilan eh. Kaya habang tayo naririto, iibigin natin ang church ng Panginoon. At pag ito'y nawala na, sa bagay ako'y kasama roon. Kayo ba'y kasama rin? Yung matitira, mararanasan na ninyo ang napakahirap na buhay. Yung matitira, yung maiiwan. Lahat ba dyan sa taas makakasama? Lahat? Dito, lahat ba makakasama? Dito. Makakasama ba kayong lahat? Mga kapatid, napakahalaga po nitong ating pinag-aaralan. Number 3, wala na po akong oras, pero sayang na hindi po natin matapos ito. Kayo ba'y nandidiyan pa? Gustong makinig? Number 3, 4 lang po ito. The church which is redeemed by Christ
is the only reason or means so that you can be protected in the truth of God. Ang iglesia na tinubos ng ating Panginoong Hesus ay ang tanging dahilan o kaparaanan upang ikaw ay maprotektahan sa katotohanan ng Diyos. Yung mga aral ng Panginoon, Kanyang ibinigay sa Kanyang church. Dito tayo tinuturuan every Sunday. Dito itinuturo ang magagandang bagay tungkol sa Panginoon. Dito tayo natututo. Pag inalis na ng Panginoon ang church na ito, wala na magtuturo rito sa mundong ito kundi si Satanas at ang kanyang mga alipures. Tingnan po ninyo ang chapter 2 verse 11. Tingnan po ninyo. Chapter 2 verse 11. At dahil dito'y ipadadala, and for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Sabi ng 11 sa Tagalog, at dahil dito'y ipadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Wala na yung church. Pag nag-rapture po ang dinidiscuss ng Thessalonica. Ano nang inyong maririnig pag nawala ang church? Lahat na ng maling aral. In fact, ngayon ay nandiriyan na. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po ng talata, ngunit may nagsilitaw din naman sa mga bayan na bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. At itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga maggawang mahalay, at dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan, at sa kasakiman ng mga pakunwaring salita ay pangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila ay mula ng una ay hindi nagluluwat, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sa totoo, naririto na po yung mga yan Yung mga bulaang relihiyon, bulaang sekta ng relihiyon. Pero salamat po, naririto pa ang church ng Panginoon. Ngunit ang atin pong binibigyang pansin, kung bakit natin papasalamatan ang church ng Panginoon, ito po yung kanyang body na nagtuturo, nagbibigay ng protection ng mga katotohanan ng Panginoong Diyos. Kung wala ang church na ito, kung wala yung church ng Panginoon, saan kayo makikinig ng aral? Saan kayo matututo? Ano ang mga aral na inyong mapapakinggan? Ngayong naririyan ang church ng Panginoon. Ngayong inilagay tayo riyan. Ngayong binigyan tayo ng unawa sa bagay na yan. Ano yung gagawin mo sa church? Yan ba'y lalapastanganin mo? Yan ba'y pababayaan mo? Yan ba'y magkikibit balikat ka sa church na yan, wala akong pakialam? Or sasabihin mo, Panginoon, naiintindihan ko kung bakit ang buhay ko'y dapat kong ibibigay sa iyo at mamahalin ang iglesia ngayon at gagawin ko yung aking bahagi para sa iglesia mo. Pagmamahal sa iglesia ng Panginoon. Number 4, 13 to 17. Ito pong iglesia, the church which is redeemed by Christ, is the only body that will enjoy the glory of Jesus Christ. 13 to verse 17. Ang tangi lamang katawan, spiritual body, na mag-i-enjoy, masasayahan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Merong separation Ilalayo niya yung kanya doon sa hindi kanya. At ito yung mag-i-enjoy
ng kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, alam nyo, nung aking binubulay ang mga katotohanan ito, walang dahilan para ako'y umurong, walang dahilan na ako'y manghina, walang dahilan na hindi ko gawin ang aking best sa iglesia ng Panginoon, at wala rin namang dahilan sa inyo kung inyong napag-unawa ngayong umaga na hindi nyo pagtapatan ang iglesia ng Panginoon Diyos. Ipinakita ni Apostol Pablo ang kanyang napakasikap na pagsisikap sa iglesia ito dahil mahal niya. Ipinakita ng ating banal na kasulatan ang mga espiritual na kadahilanan kung bakit natin ito mamahalin. At nawa po ngayong umaga, tayo po ay nakaunawa ng isang katotohanan. I have to love the church of God. Hindi ko ito gagawing secondary, but magiging primary focus of my life. Kung ito ang focus ng Diyos, kung ito ang focus ng Ama, this should be my focus in my life. Mga kapatid, di ba yan ang dapat? At nawa nga po ngayong umaga, ay naunawaan natin ang isang malalim na dahilan bakit ko iibigin ang iglesia ng Panginoon. Sa mga kaibigan natin, kung kayo po'y bisita ngayong umaga, I hope na intindihan po nyo. Yung iglesia po ay kalipunan ng mga tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, nagtamo ng kaligtasan ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon sa lahat ng kanilang kasalanan. Sila'y dadalhin ng Diyos sa langit dahil ng Panginoon ng kanyang katubusan, hindi dahil ng aking kabutihan ang inyong kabutihan, kundi ng sa Diyos na kabutihan. Yun po yung iglesia ng Panginoon. Kung mayroon po ngayong umaga, ay nandito, hindi isang aksidente. Napakinggan nyo ito, hindi isang aksidente. Napakinggan nyo ito upang sa inyong puso ay makapagpasiya kayo at sabihin nyo, yes Lord, nais kitang tanggapin sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa ating mga mananampalataya, napakinggan natin ito para sa isang kadahilan ng yes Lord, aking iibigin ang iyong iglesia katulad ng pag-ibig mo na iniibig sa akin at sa iyong iglesia. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, nakapag-aral kami ng inyong salita. Nakita po namin ang napakadakila, napakalalim, napakaliwanag na mga kadahilanan kung bakit po namin dapat naiibigin ang inyong iglesia. O aming Panginoong Diyos, sana nga po'y naabot ng bawat isa ang mga katotohanan ito. At nawa, Panginoong Diyos, ang aming mga puso ay naging malambot upang mula sa araw na ito'y magbago kami ng aming asal, attitude sa inyong iglesia. Aming Panginoong Diyos, patawarin mo po kami. Kami po ay mga taong kapos, mahihina. But Lord, ngayong umaga, na ipaunawa mo sa amin, may mga dakilang dahilan upang ibigin ang iglesia mo. Aming Panginoon, kami po'y tulungan mo. Kami po'y kilusin mo upang ngayong umaga, kami po'y makagawa ng isang hakbang na nararapat ukol sa inyo. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Ang church ay grupo ng mga ligtas. Iniligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tinubos ng kanyang dugo. Nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayong umaga, nais ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ikaw ay iligtas. At ngayong umaga, kung hindi ka paligtas, magpasya ka lang at ililigtas ka ng Diyos. Pero po ba magtataas ng kamay? Yes, nais kong tanggapin si Jesus sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Meron po ba magtataas ng kamay? Kayo po ay aking papanalangin dyan sa taas, dito sa auditorium. Meron po ba? Meron po ba? Okay, sana po, kung hindi pa po nyo natatanggap, this is your time. Narinig mo ito dahil mahal ka ng Panginoon.
Nais ng Panginoon ay kayo mailigtas. Pero po ba? Sa mga kapatiran, kumusta ang trato mo sa iglesia? Kumusta ang iyong damdaming ipinahahayag sa church? Nagagawa mo ba yung best mo? Nakita mo ba ang halimbawang ginawa ng Panginoon sa iyo? Ngayong umaga, kung nakita mo ang iyong mga pagkukulang sa iyong responsibilidad ng pagmamahal sa church, bakit hindi mo kausapin ang Panginoon? Bakit hindi mo siya kausapin at sabihin mo, yes, Lord, I want to fix my life. I want to fix my life, Lord. Nais kong ayusin ang buhay ko at magawa ko ang nararapat. Yan ba iyong panalangin? Kung yan ang iyong panalangin, why don't you come forward and pray to God? Yes, Lord. Ikaw ba'y miyembro ng church? Matagal ka ng Kristiyano, miyembro ka ba ng church ng Panginoon? Bakit hindi mo sabihin po, hindi ka pa nagiging miyembro? Lord, nais ko pong maging miyembro ng church mo sapagkat napakabuti. Yes, meron po ba? Meron po bang mga lalapit sa Panginoon, manalangin sa iyong kalagayan sa Panginoon? Para sa iyong relasyon sa church ng Panginoon? This is our time. Diyan sa nasa taas, maaari kayo lumapit sa unahan, mag-pray, para ayusin ang inyong buhay sa Panginoon. Pero pa po ba? Mga kabataan, ayos ba ang buhay mo? Mga ama, mga ina, ayos ba ang buhay natin sa Panginoon? Sa iglesia ng Panginoon? Ito po yung ating pagkakataon. Panginoon namin Diyos, ngayong umaga, salamat po sa pag-aaral. Salamat po, Ama, sa katotohanan mo. Ama, nawa nga po ang mga katotohanan ito ay tunay na manuot sa aming mga puso. Tulungan mo po ang Good Shepherd, ang bawat siya sa amin. Tunay na ibigin po ang inyong iglesia. Aming gawin, Panginoon, ang aming bahagi bilang kabahagi ng iglesyang ito. Ngayong Panginoon, nakaluhod ang inyong mga anak, may mga nananalangin sa unahan at maaaring mayroon din pong may nananalangin sa mga upuan, O Diyos. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa. At nawa nga po, ang mga katotohanan ito ay tunay na maging malalim sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. At umaasa po kami na ang aming dalang ito inyong pagkakaloob. Ito po yung aming hinihingi sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.